Itama ang kalusugan, itama ang batas, itama ang edukasyon, itama, itama, itama. Magandang gabi, bayan. Magandang gabi, mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating itama ang kalusugan, itama ang batas, at itama ang edukasyon. Okay, so ito po ang inyong hamak na lingkod, Professor Attorney Leo Olarte, MD, PhD, ay magbibigay sa inyo ng mga opinyon, impormasyon, mga balita tungkol sa mga nangyayari sa ating bayan at sa ibang dapit ng mundong ito. Okay, so meron tayong update ngayon sa ating, siyempre, update natin sa ating gasolina. Bukas, May 19. No? May 19, tataas ang gasolina. Tataas ang gasolina ng 1 peso and 21 centavos per liter bukas. Isang piso. 1 peso and 21 centavos per liter gasolina. Ang diesel naman ay tataas din ng 2 pesos and 82 centavos. 2 pesos and 82 centavos at ang kerosene bababa ng 2 pesos and 11 centavos. So prices ng gasolina at diesel tataas. Ang kerosene ay bababa. So kung gusto ninyo tipid ng konti lang naman yan, wala tayong magagawa, ganun talaga, no? Ano na ba ang nangyayari ngayon dito sa ating Iran at US war, no? Itong Iran and US na gera talagang yan ang nagpapataas ng halaga ng gasolina at krudo, no? May impasse. Ibig sabihin, hindi pa rin sila nagkakasundo. Hindi pa rin nagkakasundo itong mga partido dito sa gera. Hindi pa rin sila nagkakasundo. So, kung hindi sila magkakasundo, siyempre, mahihirapan ang Strait of Hormuz na madadaanan ng mga tangke na nagdadala ng gasolina at krudo, kerosene. So, 80 days na ngayon ang away between the US and Iran. And it is, sinasabi dito, it is highly volatile stalemate, shaky, temporary ceasefire, and there is an intense back and forth diplomacy, which is on the verge of collapse, driving global oil prices up and down and raising fears of immediate re-escalation. So ano ang key developments? Ano ang mga nangyayaring? Mayo 18, ngayong araw na to, ngayong gabi na to, there is a high-stakes diplomacy impasse. No? Itong peace talks nila brokered by Pakistan has hit a major roadblock. Karoon ng roadblock. So, ang sabi kasi ng Iran na itong Amerika nagbigay ng 5 non-negotiable conditions in response to Iran's peace
proposal. So anong sinabi ng Amerika? Iran may only keep one nuclear site operational. Isa lang. Ay, lang. Pinayagan pa ng Amerikano ang Iran magkaroon ng one nuclear site. Eh, akala ko talagang walang nuclear site na pwedeng maging operational. Pero ngayon, pumayag ng Amerikano na one site lang. One nuclear site operational. And sinasabi din ng Amerikano na Iran must transfer all its stockpile of highly enriched uranium to the US. Ilipat ang kanilang uranium sa US. And the US will not compensate for damages inflicted during the war kasi sila nagkagastos din sila. 50 billion US dollars na ang nagastos ng Amerika, sabi nila. No? Sabi. So, hindi sila magbabayad. All frontline hostilities must completely cease before negotiations begin. Yan ang sinabi ng US. Pero Iran has rejected all the terms stating that Washington is attempting to force concessions it failed to achieve on the battlefield. Iran continues to demand a complete lifting of US sanctions, release of foreign assets, and an end to the US naval blockade of its port, mga pantalan nila. And ititigil daw lahat yung Israel operations against Hezbollah sa Lebanon. Hindi papayag yan. Ang sinasabi ni Trump na binigyan niya ng babala ang Iran that the current ceasefire is on life support. Current ceasefire is on life support. And for Iran, the clock is ticking and they better get moving fast. Otherwise, sabi ni Trump, walang matitira sa bayan. Walang matitira sa bayan ng Iran. No? Okay. So, anong sinasabi naman ng Iran? Matapang din itong Iran. That any resumption of attacks by the Americans will be met by offensive, surprising scenarios. While Iran warns that any strike on Iranian infrastructure would result in the world losing access to regional oil for an extended period. Grabe din, no? Lumalaban din itong Iran, pero ewan ko. Kung talagang babanatan ng gusto ng US ito, wala na talagang matitira dito sa Iran. So, umatake naman itong Iran. Inatake nila yung United Arab Emirates doon sa Abu Dhabi. Yung nuclear power plant doon, inatake ng Iran. 3 drone. Tatlong drone ang pinalipad. Pero na-intercept naman yung 2, nakalusot yung isa. At nagkaroon ng malaking apoy doon sa generator ng nuclear power plant. No? Now, sinasabi din ng nila that yung truce doon sa Lebanon, although mayroon silang 45 days truce, ay remains bloody. Nagbabanatan pa rin. No?
And there is a mounting financial and economic toll on the war. 50 billion US dollars ang nagastos ng US military. And oil prices took another jump upward following President Trump latest threats, as global energy analysts warn that the risk of a massive re-escalation in the Strait of Hormuz is actively rising, mga kaibigan. Matagal ang ating pagkuhan ito, pagtitiis. Matagal ang pagtitiis natin. No? Ewan ko kung ano na mangyayari sa ating bayan. No? Pag-uusapan natin din ang mga nangyayari sa Senado at itong tungkol sa ICC arrest warrant. Nag-issue daw ng arrest warrant ang ICC laban kay Bato. Okay, pag-uusapan natin yan mga kaibigan, yung legalidad nitong ICC arrest warrant. Maraming mga opinion, kanya-kanyang opinion ng mga abogado, mga kaibigan. At alam mo naman, maganda rin yan para kakaroon tayo ng diskusyon. No? Pagka na-desisyon na naman ng Korte Suprema yan, it will enrich jurisprudence. It will enrich jurisprudence. Okay? Now, itong Iran ayaw sumurrender. Ayaw nilang surrender. They reject US demand to unconditional surrender. Ayaw nilang sumurrender. Iran will not surrender, sabi ng kanilang military general, commanding general. Iran will never surrender. Well, of course, karapatan nila yan. No surrender. And sabi ng Iran, we demand de-escalation. No? Gusto nila na ang Amerika tumigil na. And ang kanila namang counter proposal sa pagtigil sa pag-atake ng Amerika is sila ay makipag-usap na. And nagbigay din sila ng counter proposal itong Iran. Complete lifting of all economic sanctions. Kaya naghirap itong bansa ng Iran kasi may economic sanction yan. And a halt to US naval blockade. And they are demanding that Israel stop. Ititigil ng Israel ang military operations against Hezbollah in Lebanon. Itong Hezbollah kasi ito yung mga alay ng mga kampi ng Iran sa Lebanon, no? And ang biggest weapon of Iran against the US is the geographic control over global energy by closing down the Strait of Hormuz to almost all shipping. Iran has triggered a massive global fuel crisis. And Iran knows that as long as it keeps the Strait closed, the Strait of Hormuz closed, it inflicts immense, huge economic pain on the West and its allies, which keeps Washington from achieving a total military victory. No?
So yan ang advantage din. Yung sila nakakontrol ng Hormuz, no? And also ang sinasabi ng Iran dito, magpapatuloy ang kanilang pag-atake. Pag-aatake sa mga bansa dito sa Middle East that are allied with the US. Halimbawa, United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia. Titirahin nila yan ng missile at drone attack. No? So, in short, while Washington has claimed decisive military victories, the war has reached a stalemate, grueling stalemate. Iran is betting that its ability to endure economic hardship and disrupt global oil markets will eventually force the US to compromise, choosing a war of attrition over surrender. Kaya mga kaibigan ko, mga kababayan, mataas lagi ang gasolina. Bukas, ang gasolina tataas ng 1 peso and 21 cents. Ang krudo naman, 2 pesos and 82 cents. And ang kerosene bababa. Mahigit lang, bumaba din itong kerosene. 2 pesos and 11 cents. Okay. Now, lately, no, bago lang, alam naman natin na dumalaw ang presidente ng Amerika, si Donald Trump. Dumalaw doon sa China, mga kaibigan. The recent visit of Donald Trump to China appears aimed at stabilizing U.S.-China relations after an intense trade tensions, tariff disputes, and geopolitical rivalry. Okay? So ano ang mga possible benefits and mga disadvantages sa pagdalaw ni Trump? What were the benefits na nakuha ng US, no? At ang mundo rin, ang mga bansa na kaalyado ng Amerika. What were the benefits, no? Number one, benefits dito is reduce US-China tension, no? Ito kasing tension ng US at saka China dahil sa itong Taiwan. Itong Taiwan kasi inaako ng China na teritoryo nila. Ito namang Taiwan, sabi hindi kami naging kahit kailan, hindi kami nagiging teritoryo ng China. Kami ay isang mapayapa, malakas at independent na bansa. At matatag na bansa. At handang lumaban hanggang sa kamatayan. See, talagang matibay din itong Taiwan, no? Ito namang Amerikano din, siyempre, dahil kaibigan nila, yung Taiwan, handa din silang tulungan itong Taiwan pag inatake ito ng China. Kaya mga kaibigan, nagkakaroon ng hidwaan dyan, tension. And sa pagdalaw ni President Trump, the biggest advantage is the lowering of immediate hostility between the world's two largest economies. US pa rin ang number one economy. Pangalawa ang China.
Okay? Pangalawa ang China. Russia, wala na. Natanggal ng Russia. Pangatlo sana ang Russia, pero ngayon wala na. So the biggest advantage of President Trump's visit to China, recent visit to China, was the lowering of immediate hostility between the world's two largest economies. Markets reacted positively to signs of strategic stability even without a major breakthrough. Walang major na breakthrough. Ano ang benefits ng reduced tension? Na-reduce yung tension. Ano ang mga benepisyo dyan? Well, of course, there is a lesser risk of a trade war. Magkaroon ng trade war yan, tataas lahat ang presyo. Grabe ang epekto ng inflation dito sa Pilipinas. Magkaroon ng trade war ang Amerika at saka China. Kalmado ang market, financial market. Calm financial markets. More predictable supply chains. Predictable ang mga supplies natin. Reduce danger of military confrontation over Taiwan or the South China Sea. Maganda, mga kaibigan. Maganda yan. Number 2, economic trade gains. Economic and trade gains. Okay. The visit reportedly produced agreements involving large Chinese purchases of U.S. agricultural products, possible Boeing aircraft sales. Itong Boeing na aeroplano, sinasakyan natin sa PAL, mga Boeing yan, saka Airbus, no? Boeing yung mga aeroplano nila, pati itong palagay ko, itong Cebu Pacific, no? Mga Boeing ang mga aeroplano niyan. So, bibili ang China ng Boeing aircraft. And a creation of a U.S.-China trade and investment boards. Maganda ang epekto. Mapayapa, no? Okay. Number 3, diplomatic communication channels. Diplomatic communication channels. The summit between Trump and Xi reportedly opened discussions on artificial intelligence safety. Artificial intelligence safety. Trade mechanisms. Geopolitical crisis management. And this may reduce misunderstanding during crisis. So, maganda mga kaibigan. Nagkaroon din ng global economic stability. Advantage yan. Global economic stability. The IMF publicly welcomed reduced U.S.-China tensions, saying it would help the world economy. Of course, kasama ang Pilipinas. It would help the world economy and inflation, oil shocks, and Middle East instability. So yan, mababawasan yan, yung instability. And countries like the Philippines may benefit directly or indirectly through steady ang trade natin. More stable fuel prices and fewer disruptions in Asian markets. So, magbe-beneficyo din ang Pilipinas. No? Okay. And there is a strategic leverage over Iran and other conflicts. China gave assurance regarding Iran-related military support. And kung totoo ito, US may see engagement with China
as useful in managing the Middle East crisis. Ayun ang mga benepisyo, mga kaibigan. Kung mayroong benefits, meron namang benefits. May advantage, meron ding disadvantage. Pag-usapan din natin, matapos natin mapag-usapan ang advantage, pag-usapan din natin ang disadvantage. Ano naman ang disadvantage sa pagdalaw ni Trump sa China? China may gain more strategically. Ang sinasabi dito. Some analysts argue that China benefited more because the US softened some tariff pressure. China, sabi nila, benefited more because there were no major concessions that were given by China. Walang major concessions. China projected itself as a global diplomatic center. It projected itself as a global diplomatic center. President Xi Jinping hosted Trump and Putin. President Xi hosting both Trump and Putin, presidente ng Russia, within days strengthened China's image as a major geopolitical power. Advantage yan, mga kaibigan, hindi disadvantage yan. Alam mo, kaibigan sana natin itong China. Kaibigan natin itong China kasi karamihan naman sa atin dito sa Pilipinas galing sa China. Ako lang, may dugong insik ako Pero dahil sa pagbubuli kasi nitong China sa atin, nawawalan ako ng gana. Dahil binubuli-buli tayo. Although meron akong dugong China, pero mabawalan ng halaga sa akin yan pagka hindi maganda ang pakitungo ng China sa Pilipinas. Of course, I'm a red-blooded, blue-blooded Filipino. So mayroong mga problema pa rin na hindi pa rin nare-resolve between China and US. Of course, hindi naman ma-resolve kaagad yan. The visit of Trump did not resolve major disputes involving Taiwan. Mahirap din kasi gusto talaga ng China na lusubin itong Taiwan Itong Taiwan, di rin papayag na sumurrender yan. Lalaban yan hanggang kamatayan. So, paano na lang yan? Walang mananalo dyan. Kasi grabe din ang armas ng Taiwan. Kahit maliit lang na bansa yan, pero armado din yan. Terrible din ang mga technology ng Taiwan. It did not resolve Chinese military expansion dito sa South and West Philippine Sea. Yan ang problema. Problema ng Pilipinas. Bayan kong minamahal. Nandyan yung mga barko ng mga insik. Communist China. It did not resolve major technology restrictions. Cyber concerns, yung mga cyber attack sa ating mga laptop, mga computer, internet, ayan. Scam, scammer, no? Wala. Industrial subsidies were not resolved, and South China Sea issues in the West Philippine Sea. See? Hindi rin yata napag-usapan nila ito. Kasi ito yung mga critical, mga sensitive na mga issues ito.
itong mga teritoryo, mga isla na kinukuha ng China at sinasabi nila sa kanila daw ito, South China Sea, parang lako, that lake, that is the Lake of China. Sa kanila yan. Sila lang ang nagmamayari yan. Siyempre, di naman papayag Pilipinas ng ganyan. At ibang mga bansa dyan. Vietnam, no? Malaysia, Brunei, Indonesia. Hindi naman papayag yung mga Taiwan, Japan. Hindi naman papayag yan. Agawin o kukunin ng China, ang kinin na lang lahat yung South China Sea. South China Sea yan. No? Okay. Trump has historically campaigned on a tough stance towards China. Critics argue that the visit, yung pagbisita ni Trump, ang sabi ng mga kritiko, weakened leverage, rewarded Beijing, China without sufficient reforms, and diluted tariff pressure. Itong tariff. Tariff. Ito yung mga tax, mga buwis, no? Na dinadagdag dyan sa presyo ng mga imports. Halimbawa, mag-import tayo ng mga gamit dyan galing sa China. May tax yan. Okay. Some American strategists fear China could use the stability narrative to continue strengthening economically and militarily. So yan ang mga sinasabi ng American strategists. Ngayon, mayroong economic dependency concerns. Greater trade cooperation can also deepen dependency. Nagiging dependent na tayo sa mga supplies galing sa China. US dependence on Chinese manufacturing. Philippine dependence on Chinese manufacturing. Kaya hindi na tayo nakaka-manufacture ng mga sariling supplies natin dahil nakadepende na tayo sa China. Pumunta ka lang dyan sa Divisoria. Yan, lahat yan galing sa China. Kaya laki ng kita ng China sa Pilipinas. Pilipinas hindi kumikita sa China. Ang China lang kumikita. Kaya pagka nag-away, nagkagera, malaking mawawala sa China. Dahil siyempre hindi na tayo kukuha ng mga goods from China kung lulusubin tayo ng China. So yan. Okay. Critics say this create vulnerabilities during future crisis. Okay. Domestic political criticism. In the US, opponents may criticize possible business conflict interest, lack of transparency in negotiations. Itong mga allies ng US may feel uneasy. Some US allies in Asia, Japan, Taiwan, and the Philippines may worry that Washington, US could prioritize economic deals with China over regional security concerns. And that concerns become stronger if Taiwan issues are softened. South China Sea disputes are downplayed and China gains broader diplomatic legitimacy. So, itong mga concerns ng mga allies ng Amerika, Japan, Taiwan, South Korea, Pilipinas, Taiwan, particularly, nagkakaroon sila ng uneasiness. Baka hindi na sila masyadong kampihan ng Amerika. Okay. Overall assessment sa pagdalaw ni Trump.
It was a short-term stabilizing success, but not a strategic resolution of US-China rivalry. Okay. So, yan ang overall assessment, mga kaibigan. Okay. Ngayon, pupunta tayo sa tatlong topics na natin na-discuss. Na-discuss na natin itong gera ng Iran, US, no? And then itong pagdalaw ng presidente ng Amerika sa China lately. Magdi-discuss na naman tayo dito sa no? Itong kaguluhan sa Senado. Mga kaibigan, maraming nagdidebate. Of course, ang debate dito is should be educational, academic, no? Academic lang. Dapat walang away, walang personalan, mga kaibigan. Discussion lamang para magkakaroon tayo ng karagdagang informasyon, edukasyon, no? Sa batas. Okay. Ang Pilipinas was a member of the International Criminal Court from matagal-tagal din, mga 8 taon. That was about 2011. Mula 2011 hanggang 2018 ang Pilipinas, no, was a member of the ICC from 2011 to 2019 pala. So 8 taon, no? Now ang sabi ng Korte Suprema noong umatras ang Pilipinas, inatras ni President Duterte ang Pilipinas sa ICC, ang sabi ng Korte Suprema is that the President has the constitutional power to withdraw from treaties subject only to legislative concurrence from the Senate. Kailangan may concurrence. Ang problema, hindi nagkaroon ng concurrence sa Senado nung inatras ni President Duterte ang Pilipinas from the ICC, no? So, yun, nag-file ng kaso sa Korte Suprema mula nung inatras ni President Duterte ang Pilipinas noong kailan ba niya inatras yan? Noong 2019, nagkaroon ng 1 year. Merong tinatawag na 1 year notice, no? 1 year notice. Como hindi naman kaagad na desisyonan ng Korte Suprema ang issue na whether yung pag-atras ni President Duterte kailangan ba ng Senate concurrence dun sa kaso ni Pangilinan versus Cayetano. Pangilinan versus Cayetano. Yan ang kaso. Kung gusto niyo malaman, basahin niyo po yung kaso na yan. Magandang discussion dyan. But because the Supreme Court already decided the petition after 1 year notice had elapsed already, had elapsed. Thus, the petition became moot and academic. So dahil naging moot na ang academic, no? Dahil lumampas na, wala nang epekto dahil lumampas na yung 1 year notice, dinismiss ng Korte Suprema yung petition, yung petition na nakahaing doon sa Korte Suprema. It was dismissed because it was already moot and academic. So dahil naging moot and academic na yan, the discussion na sinasabi ng Korte Suprema, sabi ng mga abogado, became a mere obiter dictum. Obiter dictum.
Ano bang ibig sabihin ng obiter dictum, mga kaibigan? Mga legal na mga terminology ito. Obiter dictum. It is not a binding, decision, order. Wala nang judgment. Not a binding judgment. Ang obiter dictum. It becomes merely an observation. Parang ganon, observation. Hindi na binding, no? Hindi na binding ang decision na yan. So, nagiging obiter dictum na lang with no legal binding effect. No legal binding effect. Okay. So, obiter dictum na lang yun, no? Now, ang sabi ng mga ibang abogado na pro-sovereignty, no? They are in favor of the sovereignty and jurisdiction of the local courts, legal processes ng Pilipinas. Ang sabi nila na pag yung Pilipinas has already withdrawn from the ICC, they are no longer bound. The Philippines is no longer bound by the ICC's future procedural obligation. So kung ano man ang mga kailangan na mga resikwetos under a treaty, while the treaty is still effective, mawawala na yan pag wala na ang treaty. Natanggal na ang treaty dahil inatras nga ni President Duterte ang Pilipinas. So itong halimbawa, itong the enforcement of an ICC warrant of arrest, hindi na pwedeng sundin yan. It is not automatic anymore, and it is not it cannot be implemented without undergoing domestic legal processes. It is not automatic kahit nag-issue ng warrant of arrest kung wala ng treaty. Pero ang sinasabi naman nila na may epekto pa rin dahil yung mga alleged criminal acts na ginawa nila ni President Duterte and Senator Bato de la Rosa were done between 2016 and 2018 when the Philippines was still a member of the ICC. Kasi naging member tayo from 2011 to 2019. So yun ang sinasabi nila na sabi daw ng Korte Suprema, no? But dahil nagiging obiter dictum na lang yung decision ng Korte Suprema doon sa Pangilinan versus Cayetano, wala nang binding legal effect yun. Yun ang sinasabi ng mga kritiko. Okay. Now, ang sinasabi din nila, yung International Criminal Court is a court of last resort. And only can act when the Philippines justice system is broken or is unwilling to act. Saka na papasok yung International Criminal Court kung ang ating judicial system sa Pilipinas ay not functioning. But nagpa-function yung ating mga ating judicial system dito, robust and fully functioning and robust Philippine judicial system. Kaya litisin yan yung mga krimen allegedly committed by President Duterte and Senator Bato de la Rosa dito sa ating korte sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ibang bansa litisin? Sinasabi nila yung ICC is a court of last resort. Pag hindi kaya or walang effective
function ang ating mga korte sa Pilipinas, saka na pwedeng ilipat doon sa ICC. Yun ang sinasabi nila. Ha? And that is reasonable sa aking paningin, aking opinion lamang. Because importante din ang ating sovereignty, no? Ang dignidad natin bilang isang bansang magaling din, well-educated. Bakit natin isusurrender ang ating sovereignty and jurisdiction sa ibang korte? Meron tayong sariling korte. And sinasabi nga nila that the ICC is a court of last resort. And ang sabi sa batas is that pwede lang ilipat doon kung dysfunctional or unwilling to act ang ating korte. But fortunately, our courts in the Philippines are fully functioning and robust. And they're willing to act. O bakit doon pa sa labas? Okay, so ang sinasabi nila na dahil wala ng treaty, obligation ng Pilipinas, kahit yung krimen pa nangyayari during the time when we were members of the ICC, wala nang epekto yan. Hindi automatic. It is not automatic. Hindi automatic. It is still anchored, no, dependent upon due process, local due process, sovereignty natin, jurisdiction, Philippine jurisdiction, and judicial review. So i-implement lang ang arrest warrant galing sa ICC if it has been issued, it underwent domestic judicial review. Siyempre, titingnan pa niyan ng korte natin kung meron bang due process yan. May probable cause ba? Ganun yan. Halimbawa, ikaw, na-divorce ka doon sa Amerika. One is a Filipino and the other one is US citizen, divorced doon sa Las Vegas. Pagdating mo dito, kahit divorce ka doon, you still have to undergo the local domestic court processes to recognize the divorce proceeding results in Las Vegas. It is not automatic na dahil divorce ka na doon, annulled na din yung marriage mo dito. No. It must undergo review by a Philippine court. Ganon mga kaibigan. So parang ganon din ito, no? Itong ICC arrest warrant. Now, ngayon, dahil nga nagkagulo doon sa Senado, sa Senado nung dumating bigla si Senator De La Rosa, Bato De La Rosa, nagkagulo. Pumasok itong mga NBI at nagpaputok ng baril si Senate Sergeant at Arms Aplasca. Letter A. Aplasca. Mau Aplasca. Nagpaputok ng baril, warning shot lang. Nag-fire ng warning shot. Wala naman siyang intention na barilin yung mga ahente ng NBI. Warning shot lang yon. Warning. Na merong mga security dito. At ako ang leader dito. Ako ang commander dito sa security ng Senado. Okay. Dahil sa nagkagulo nga doon, nagkahabulan, nagkasugat-sugat si Senador Bato. Karoon siya ng mga sugat-sugat sa kamay. Okay. Now,
Dahil doon sa pagpapaputok ng baril ni Senate Sergeant Arms Mao Aplaska, nagpaputok siya ng baril. Pinarusahan siya ng ombudsman, nag-order ng preventive suspension ang ombudsman Remulla dahil imbestigahin ito si Aplaska, Senate Sergeant at Arms. So nag-serve sila ng order of preventive suspension against the Senate Sergeant of Arms Mao Aplaska doon sa Senado. Pero hindi ito tinanggap ng Senado. Hindi tinanggap. Bakit? Tama ba yan, mga kaibigan? Ang sinasabi naman dito sa ating Constitution at batas, ang ombudsman ay mayroong jurisdiction sa lahat mga empleyado ng gobyerno. Lahat empleyado ng gobyerno. Except, mayroong exception, hindi naman lahat, except ang presidente, impeachable officers, presidente ng Pilipinas, walang jurisdiction ng ombudsman. Ang House of Representatives at ang Senado, walang jurisdiction ang ombudsman. So, Senado at House of Representatives at Presidente at Vice Presidente. Because they're impeachable officers. Walang jurisdiction ang ombudsman. Bakit? Sabi ng Senado, bakit issuean mo ng preventive suspension order? Ito si Senate Sergeant of Arms Aplaska. Empleyado ito ng Senado. The Senate has its own internal disciplinary rules. So, como ito si Sergeant at Arms Aplaska is an employee of the Senate, he is under the jurisdiction of the internal rules of the Senate. The President of the Senate, bagong presidente ngayon na si Alan Peter Cayetano, ang mag-iimbestigar at magbibigay ng kaukulang decision at parusa kung mayroon man, but not the ombudsman. So, naintindihan natin, mga kaibigan. So ngayon, hindi masiserve yung preventive suspension dahil walang jurisdiction daw ang ombudsman. Okay. Now going back to the position of President Bongbong Marcos. Sinabi ni Bongbong Marcos that he did not authorize or allow the NBI to arrest Senator Bato inside the Senate. Yun ang sinabi ng Malacanang, na walang authorization, paintulot galing sa presidente na arestuhin si Bato doon sa Senado. Okay. Now, the Senate is only allowed to act through the president for arresting its own members with the NBI. Kailangan may coordination. Pero ang problema doon, kung pumasok ang NBI, nakipag-coordinate sila ni Soto, pero si Soto hindi na presidente ng Senado. It was already Alan Peter Cayetano. Kaya hindi pumayag si Peter Cayetano si Bato dahil walang prior pre-coordination. Okay? So mga kaibigan, although na late tayo, pero masyado na. So hanggang dito na lamang tayo. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Attorney Leo Olarte, MD, PhD. Magpapaalam na. Magandang gabi bayan, magandang gabi mga kapitbahay.